So mga tol, alam na nga po ng karamihan na patuloy pa din na buhay ang usaping Casimero versus Tapales. Ayon nga po sa source, napag-alaman natin na nang himasok na daw dyan si Sean Gibbons at gusto daw umano mangyari ang Casimero versus Tapales. Kaya maaaring mangyari pa rin po ang laban na yan. Tiwala nga din po ang bata ni Sean Gibbons na si Silver Boys TV na tatalunin ni Tapales si Casimero. May takot daw kasi itong si Casimero kay Tapales. Hinalimbawa nga po ni SB mga tol noong nilabas na video ni Cuadro Alas noong magkita si Casimero at Tapales sa boxing event sa Combate 16 sa Cebu City. Banat nga po ni Silver Boys TV, bakit pa daw nilabas ni Casimero yung video? Hindi naman daw siya pinansin ni Tapales. Patapik-tapik pa daw si Casimero kay Tapales. Ang ginanti lang umano ni Tapales, masamang tingin. Tumiklop nga daw ang Casimero Brothers, biglang umalis. Pinakalma pa nga daw si Tapales ng manager neto na si JC Manangkil. Diyan daw makikita mga tol na maangas lang daw si Casimero sa video. Pagdating umano sa personal, takot naman daw pala ito kay Tapales. So kabaliktaran naman po ang sinasabi ng mga fans ni Casimero. Na-shock daw itong si Tapales nang makita si Casimero. Hindi daw nakaimik. Si Tapales daw ang natakot nang biglang lumapit si Cuadro Alas. Samantala, mukhang may pinapatamaan po si Casimero sa video na in-upload niya. Sa caption nga po, ito ang sabi ni Casimero, "Gandang gabi sa lahat, nakauwi na ba ang tanan? Kalbo, ikaw walang kwarto siguro sa New Star oy." Sa video nga mga tol, pinakita ni Casimero na may room sila dyan sa New Star Hotel sa laban na ginanap ni Christian Araneta versus Arvin Magramo sa Cebu City. Sa comment section, doon nga po minention ni Casimero kung sino ang pinapatamaan niya. "Jerry, ikaw kalbo na pentel pen, na all access invisible ka ba? Wala man lang lumapit sa iyo. Pero alam ko na bakit walang lumapit sa iyo. Marami pa akong video, baka masunog ka." So sino kaya itong tinutukoy ni Cuadro Alas? Kung hindi ako nagkakamali mga tol, ito yung biyanan ni Nonito Donaire Jr. na si Jerry Marshall. Sa kabilang banda naman mga tol, Manny Pacquiao, ikinuwento kung paano niya nagawang umakyat ang iba't ibang dibisyon. Paliwanag nga po ni Manny Pacquiao sa isang video. Mula sa FB ni Merman Valerie Dominon Flores, talagang pinag-aralan daw niya kung paano umakyat ng dibisyon. Kahit maliit daw siya, pinag-aralan umano niya kung paano ang paraan. Noong lumaban nga daw siya kay De La Hoya mga tol, pinagtatawanan umano siya. Muntik pa nga daw i-cancel ang laban dahil maliit daw siya. Sinabi umano ni Manny Pacquiao kay Bob Arum na kaya daw niyang talunin si De La Hoya. Ibigay daw ni Bob Arum itong si De La Hoya sa kanya at patutunayan umano niya na kaya niya itong talunin. Sagot umano ni Bob Arum kay Pacquiao, "Are you sure?" At noong maganap nga po ang laban na yan, pinamagatan pa nga po yung The Dream Match. Tinalo at dinumina nga po ni Manny Pacquiao itong si De La Hoya sa round 8. Bilib na bilib umano si Bob Arum kay Manny Pacquiao. At mula noon, itinuring na daw ni Bob Arum na parang anak itong si Manny Pacquiao. Ini-study ko yan, how to moving up in another weight division. Ganun, ini-studyhan ko. Kahit na maliit ako, so there's a way. Lumabang nga ako kay De La Hoya, pero tatawaran ako eh. Muntik pang ihinto yung fight, dahil maliit ako eh. Pero sabi ko sa kanila, kay Bob Arum, sabi ko, "I can beat De La Hoya. I will prove it to you." Sabi ko kay Bob Arum. Sabi ko, "Give it to me, Oscar De La Hoya, and I will prove it to you." "Are you sure? Are you sure?" Yeah. Ganun. Nung nagtalo ko si De La Hoya, bilib na bilib si Bob Arum, para kung itinuring na niya akong anak.